views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, so isang magandang araw po sa ating mga kapalay at mga karadyo agri. Welcome po sa panibagong episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Siyempre, dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. At siyempre, bago po tayo magsimula sa ating panibagong kwentuhan, mabatiin ko lamang po ang lahat ng ating mga kasamahan dito sa ating ahensyang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or Filmec. Siyempre, starting off po sa ating Director 4, our very supportive Dr. Junicio Alvindia, sa atin pong another supportive din po na Deputy Director Sir Joel Vidator, sa lahat po ng ating mga division chiefs at section heads, ayan, special shout out po sa ating Administrative Division Chief na si Sir Jerry Avellanoza at sa ating Applied Communication Division Chief Sir Elijah Davalos, sa mga section heads po natin sa iba't ibang mga sections ng ating ahensya, sa ating mga guards on duty, utility personnel, at sa lahat po ng nakatutok sa atin via our 90.1 FM broadcast at sa atin din pong mga Facebook pages. Ayan po. So, syempre, babatiin din po natin ang ating mga karadyo, agri at kapalay mula sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ng kanilang Executive Director na si Dr. John De Leon. Bukod po sa tayo ay napakikinggan sa 90.1 FM channels na inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapakinggan at napapanood po sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice, RCEF Extension page at ng DA PhilMec. So, kung meron po kayong mga nais na batiin, i-shout out, mga questions din po sa ating magiging talakayan mamaya, pwede nyo po itong i-comment sa mga nabanggit ko po na mga Facebook pages. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mensahe, katanungan, mga suggestions at pagbati sa ating Radio Agri Text Hotline. It's 0962-119-7445. At gayon din po, ang PhilRice Text Hotline na 0917-111-7423 para po sa mga katanungan, suggestions at ilan pang impormasyon na nais po ninyong malaman sa Philippine Rice Research Institute. At sa atin pong panibagong episode, as you can see po sa ating Facebook page, ay meron po tayong isang bagong makakasama sa ating talakayan ngayon, isa pong bagong kapalay, certified kapalay, at isa po sa mga interns ng PhilRice mula po sa Development Communication Department ng Central Luzon State University na si Kapalay Arwen Simon. Ayan, magandang araw sa iyo. Thank you po. Ayan. Kapalay ba din? So, syempre, batiin mo muna yung mga classmates, mga co-interns mo, yung family, bago tayo mag-start sa ating kwentuhan. Yes. Magandang hapon po sa ating mga kapalay at karadyo agri. Ako po si Kapalay Arwen at ako po ang isa sa makakasama nyo ngayong host this afternoon. Gusto ko lang po i-shoutout yung mga friends ko po sa CLSU na sina Dana, Jetro, and Bert. And of course, yung mga tennis friends ko po na nakakalaro ko every afternoon. Ayan. And ang mga ka-office ko po sa Development Communication Division sa Philippine Rice Research Institute. Hello po, magandang hapon. Ayan. So, yung mga shoutout po ni Kapalay Arwen, ayan, magandang araw po sa inyo, lalo na sa mga taga-PhilRice, ayan, sa DevCom division natin dyan. So, patuloy po tayo na pinagkakatiwalaan ng mga ahensyang gaya ng PhilRice ang potensyal po ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon sa pagpapalayan. Lumabas nga po sa isang report ng NTC na sa 1,000 na active radio stations po sa bansa, 300 po sa mga ito ay engaged na po sa mga agriculture programs. Yan. Yes, sa loob ng 10 taon ay patuloy ang partnership at engagement nito sa mga radio stations gaya ng Radyo Agri 90.1 FM upang makapaghatid ng mga kaalaman sa mga magsasaka. Ang mga engagement na ito ay tinawag ng Palay Bida kung saan po isa ang Radyo Agri sa katuwang na ng pagbibigay ng mga bago at relevant information sa ating mga kapalay at karadyo agri. Ayan. So, syempre,
para sa ating topic o sa ating episode ngayong araw na ito, Kapalay Arwen. At syempre sa mga kapalay at mga karadyo agri natin. Bilang paggurita pa rin po natin sa National Women's Month at sa temang Lead Like a Babaylan, Pilipinas, pag-uusapan po natin ngayong araw ang pamumuno ng kababaihan sa mga tinatawag natin na Farmer Cooperatives and Associations o FCA. Yes po. And mga kapalay and karadyo agri, alam niyo po ba na noong 2023, sa ilalim ng Rice Business Innovation System o RiceBiz program ng PhilRice, nakita na umaabot na sa 41% Wow. ang kababaihang kasapi sa mga samahang tulad ng cooperatives at farmers associations. In fairness, halos Diba? umabot na sa Mag-50 kalahati. na po. Yes, po. ayan. Kaya naman po ngayong araw ay i-zoom in natin ang sitwasyon at pakinggan po natin ang kwento ng mga babaeng miyembro at leader ng farmer, cooperatives, and associations. This time po ay ibabahagi sa atin ang kanilang strategies, mga hamon o yung mga challenges syempre na kanilang hinarap at yung mga tagumpay din po nila. At ito po yung mga kwentong tsak na magbibigay inspirasyon sa ating mga kapalay. Makakasama po natin ngayong araw via Zoom si Kapalay Estrella Ganyo. Siya po ang chairperson ng Batitang Agriculture Cooperative na matatagpuan po sa Zaragoza, Nueva Ecija. So, magandang araw po Kapalay Estrella. Ayan. Welcome po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. At bago po tayo magsimula sa ating inspiring story, ayan, baka po meron po kayong mga nais na batiin at syempre yung mga karadyo agri at kapalay po natin na nakasubaybay ngayon. Magandang hapon po sa lahat at sa inyo pong dalawang host for today. Of course, unang-una gusto ko lang mag-thank you sa inyo for guesting me here this afternoon. At syempre, binabati ko ang ating mga kapalay at karadyo agri na sumusubaybay sa atin ngayong hapon. At gusto ko rin pong batiin or i-shout out ang aming mayora na si Mayor Lani Belmonte Espiritu ng Zaragoza, who have been very supportive of us, especially about the plans and programs of the Batitang Agriculture Cooperative, not only the BAC but also all the cooperatives in Zaragoza as well. Gusto ko rin pong batiin syempre yung napaka-supportive din na Municipal Cooperative Development Officer na si Sir Mansur Aquino at ang acting Municipal Agriculture Officer na si Sir Erickson Bao. Sila po yung mga nakaalalay, laging nakasuporta upang maging matagumpay po ang Batitang Agriculture Cooperative. At hindi rin po pwedeng kalimutan na ang katagumpayan na ito ay directly or indirectly na may mga agencies, governmental and non-governmental agency na tumulong. Uunahin ko po ang LGU, ang provincial government, the national government, of course, the CDA, the DAR, the DA, of course, yung ating PhilRice at kayo na nasa PhilMec na nagbibigay ng ikabubuhay at ikagaganda ng katayuan ng bawat kooperatiba dito sa Philippines. Ayun. So, yung mga shinout-out po ni Kapalay Estrella, magandang hapon po sa inyo. At ito Kapalay Arwen na-mention na shout-out ni Kapalay Estrella yung kanilang mayor. Yes ayan, po. na isang babae din, Yes di ba? po. Kaya sobrang supportive din po niya Yes, ayan. sa organization ni Ma'am Estrella. Ayan, kaya talagang indeed Happy National Women's Month, Yes. di ba? Yes po. Ayan, so sige, simulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong araw na to. So, Kapalay Arwen, ano ba yung ating first question para sa ating guest ngayong araw na ito? Yes po. Para po sa inyong unang question, maaari po ba kayong magkwento ng inyong gampanin at mga tungkulin niyo po as chairperson? Di ba po sobrang laki pong, sobrang taas po na posisyon ng Yes. chairperson. Oo. So, ano po ang experience niyo po sa Mhm. pagiging chairperson po ng inyong organisasyon? Yes. Bilang chairperson po ng Batitang Agriculture Cooperative, ako po ay tumatayo pinuno ng Board of Directors
na responsable in presiding over meetings of the Audis and the General Assembly. Of course, setting a strategic agenda, making and reviewing policies to be implemented and to be approved by the General Assembly. It is also my task na mag-monitor, mag-evaluate ng performance of the management staff, especially the general manager, syempre signing all the legal documents on behalf of BAC, at sa pangkalahatan tumitingin at sumusubaybay sa direksyon at pamamahala ng kooperatiba na may pananagutan or accountability, may integrity at transparency. Yun. Yan. So, in short, lahat. Yes, all-rounder po si ma'am. Oo. Tsaka yung ano yun na-mention niya yung sa strategy, Yes po. 'di ba, monitoring, tapos mga kumbaga not only the legalities but yung kabuuang functions, Yes 'di ba, yung pagsubaybay. Organization. And of course po, yung good values. Yes, na, oo. Yun, di ba po nabanggit ko Oo, yun? integrity, accountability, transparency. Yan, yung ilan sa mga values na lahat tayo agree na dapat meron sa isang leader. Yes po. Nakagaya ni Kapalay Estrella. Ayan. So, with those tasks na meron po kayo, sabi ko nga po kanina, parang all of the above. Kumbaga sa multiple choice, all of the above ang functions ni Kapalay Estrella. At this point po, paano nyo po i-describe or ilalarawan po ang inyong leadership style? At ano po yung mga strategies o strategiya na ginagamit po ninyo para mapaunlad po ang inyong kooperatiba? Actually, mga madam, I am a democratic leader, meaning I'm encouraging equal participation from members, especially in decision making. It is not me, it is not I, but we. Yun. Kami po ang kinakailangang magkaisa na bumuo ng mga desisyon para po sa ikabubuti ng aming samahan. Ano po ang strategy na aking ginagawa? I need to balance po democratic member control with sound business practices. Kasama po din po ay ang pagbibigay ng clear strategic directions, paniniguro na magiging maganda ang pamamalakad o yung good governance, pagkakaroon na at pagpapatibay ng magandang samahan between the board and of course with the management. At hindi po dapat kalimutan na always maintain open communication with members na kung saan ipoprovide natin sila ng regular, updated at honest report, especially on financial performance, because I think that's the most important in cooperative. Ayun. So, yung mga na-mention na values kanina ni Kapalay Estrella, it reflects Yes po. doon sa kanyang strategies na siya ay isang democratic leader. So, di ba kapag democratic, merong freedom na Yes, makapag-express. Ang lahat po yes. ng nasa organisasyon. Kumbaga, hindi lang siya magfo-fall down ang decision sa board, lalo na sa part ni Kapalay Estrella, but nandun pa din na merong participation lahat. Kumbaga, kapag may problema, kasama ang miyembro. Kapag may success, Kasama. yes, kasama pa rin ang miyembro. Yan, sige, Arwen, may... Nabanggit niyo po na ang dami nga pong ginagawa as the chairperson. Yes, oo. Siyempre, yung good governance and then yung demographic Demographic. Yes, kaya lang yan. Democratic, Yes, oo. Kasi kasama sa demographic. Yung demographic. Yes. Democratic system Yes. po. So, ang dami niyo pong pinagbabala-balanse sa Yes. inyong organisasyon. Totoo. Sa susunod na katanungan niyo po, paano niyo po nababalanse ang pamumuno at ang iyong responsibilidad sa pamilya? Actually po, balancing cooperative work with family requires setting strict boundaries.
kinakailangan po. We need to plan and prioritize. Use calendars to map out work and family Wow. commitments. Ensuring time is set aside for both. Kinakailangan po, meron tayong oras sa ginagawa natin sa ating community, may oras din po na nararapat sa ating pong pamilya. And ang isa pa po na dapat na ginagawa ay always practice self-care. Gusto ko I need yan. to manage stress. Alam mo naman, when you are, there are stress everywhere. We need to manage it to avoid burnout by taking a break, by having or relaxation, using my personal time, because I Yes. believe when you are healthy and stress-free, you will be happy to serve. And when you are happy to serve, you will perform very well and can do your work well. Ayun. Siguro ito follow-up question ko lang. Dahil na-mention yung self-care, Yes. relaxation. Pwede po ba naming malaman ano po yung mga relaxation practices o yung mga routines, activities po ninyo for you to relax, to practice self-care, tsaka yung time for yourself, yung me Yes time, po. sabi nga. Yan. Baka may mapulot po kami ni Kapale Arwen. Actually, mga madam, it's all about my happiness. And I am happy to be with my eating out with my Wow. family, Mhm. chatting with them, kwentuhan, kung minsan lumalabas din paminsan-minsan if we have time. But you know, ang oras ng pagiging leader kung minsan masyadong marami yung nagagamit sa organization. Although because you are committed, tinanggap mo yung responsibility, you need to do it. But of course, sabi ko nga, kinakailangan i-balanse na paminsan-minsan, mag-relax, go out with your family and have some relaxation. Magpamasahe ng konti. Ayan. Ganun. Taas mo yung takbo mo. Matulog ng napping. Yes. Simple ka. Gusto ko yung masahe. Ay, hindi ko pa po natatry. Oo, yun yung masahe. As ako ay mid-trentahin at feeling ko yung mga yung mga muscle, oo, kailangan ng masahe. Pero yun, yes po. You know, excuse me, I am a senior citizen already. That is why mas for relaxation. Actually po, off-air, di ba? Parang Yes po, tinanong niya. napag-usapan po namin yan. Ilan taon na kaya? Kasi Ma'am Estrella. Tapos ang sabi ko po, feeling ko mga nasa 40s. Walang charing po yun. Totoo po. I'm 53 already, ma'am. Wow! Maganda ma'am skin. Oo. Yan po yung napansin. Si Kapale Arwen kanina sabi, ang ganda nga daw po nung skin nyo na very glowy, Yes di ba? Mamaya po off-air, itatry ko itanong kung may maisingit pa. Skincare! Okay, sa chat na lang mamaya. Ayan, so, yun po yung ilan pa lang yan mga ka-Radio Agri at mga kapalay sa mga naibahagi sa atin ni Kapalay Estrella tungkol po sa kanyang mga karanasan bilang isang babae. At syempre, masasabi natin na mga FCA ay mga institusyon, mga organization na nangunguna po pagdating sa sektor ng agrikultura. Actually, very inspiring ito regardless of the age, Kapalay Arwen, dahil makakapulot tayo ng mga ideas papaano niya nababalanse yung kanyang pamilya, tapos with the big role na meron siya sa organization. So, tayo bilang empleyado, ako a professional and ikaw as a student, Yes. graduating, di ba? So, kahit papaano may maa-adapt tayo ng mga values Yes po. ni Kapalay Estrella. Always learning po. Yes, totoo yan. Totoo yan. Ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, syempre, baka may mga pa-shoutout na tayo sa ating mga kapalit, mga ka-Radio Agri. So, baka po may mga questions po kayo, kagaya namin, may mga bagay po kayo na gusto pang malaman para mas ma-inspire po tayo kay Kapalay Estrella. Pwede nyo pong i-comment yan sa ating mga Facebook pages sa Radio Agri 90.1 FM Filmec, DA Filmec, DA Philrise at sa RCEF Extension. Ayan. So, simulan ko na, Kapalay Arwen, sa DA Filmec Facebook page
from Kapalay, Bong Abner, Matinong Apolinario. Good afternoon po sa lahat watching from GI Farmers Irrigators Association. Yan, Hello po. magandang hapon po. And ayan, nababasa mo ba? Kaya ba? Medyo malabo-labo ka po. Okay, sige. Tutuloy ko na from Kapalay. Ayan. Thank you so much sa ating Thank you so text, much Sir po. Rames. Nakalimutan na yun kasi ang kanyang glasses kanina. But ayan, from... nakikita. Shoutout po sa kay Kapalay Inocencio Domingo Rigor Jr. Sabi po niya, hello po ma'am to United Productive Farmers of Kalibungan Incorporation. Wow, ayan. Mula naman po sa RCF Extension na Facebook page from Kapalay, Irma Bacolod, Amerna. Shout out, rice farmers from Santa Rosa, City of Laguna. Ayan, hello po. Ayan. From Kapalay Hegino Sumagaysay. Ayan. Sabi po niya, Kapalay. Kapalay. Oh, shortcut yan. Good Oo. afternoon, watching from Barangay Bulabog, Bingawan, Iloilo. Ayan. Maganda ang programa, Kapalay. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan, and another one from Kapalay, Uswag, River Gems. Ang ganda nung name niya, yung last Uswag. name niya. Yes, oo. Ayan, good afternoon po. Watching from Sibalom, Antique. Wow! Magandang araw po sa inyo. Ayan, ako na magbabasa dito at feeling ko mahihirap, magsastruggle ka Kapalay dito. Ayan, mula kay Kapalay Frederick Saludes. Ayan, shoutout po watching from Muñoz. Hello po. Ayan, magandang araw po sa inyo. Meron pa po ba, Sir Rames, or all goods na tayo? Ayan, so I think, yes, of course, si Sir Minard na nandiyan sa labas ng ating radio booth na nakaantabay din sa atin. Ayan, magandang araw sa iyo, kapatid na Minard. Ayan, so sige, tuloy-tuloy na natin ang ating kwentuhan. Kasama pa rin natin via Zoom si Kapalay Estrella. And syempre, ang aking napakagandang guest co-host na si Kapalay Arwin. Yan. Yes, patuloy po kayong nakikinig sa programang Palay Bida sa Radyo Agri mula sa Philippine Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM. Maaari na rin ninyong mapanood ang mga na-miss ninyong episode sa page and YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM. Yan. Sa mga hindi po naabutan yung simula ng ating talakayan ngayong araw, or doon po sa mga totally hindi po nakapakinig, medyo na-miss out po dahil may mga activities kayo, muli po ninyong mapapakinggan naman po ang episode na ito sa Sabado po ng hapon sa 90.1 FM ng inyong mga radyo. So may replays po tayo. And also, you can follow our digital platforms, ang Instagram at X. Hanapin nyo lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. At syempre, ang atin pa rin call and text hotline sa Radyo Agri 0962-119-7445 at sa PhilRice text hotline naman po na 0917-111-7423. Yan. Usapang women leadership pa rin po ang ating talakayan ngayon kasama si Kapalay Estrella, chairperson ng Batitang Agriculture Cooperative sa Zaragoza, Nueva Ecija. Yan. Yes, sa mga una po niyang naibahagi sa atin ay masasabi nating iba talaga ang katangian ng isang Totoo babae yan. bilang leader ng isang asosasyon. Nakatutuwa pong isipin na sa isang sektor ay inaasahan na pamumunuan ng kalalakihan. Unti-unti na rin pong nakikita at nakikilala ang mga kakayahan ng isang babae na mamuno at maging kalakasan ng isang organisasyon gaya ng Batitang Agriculture Cooperative. Ayan. So with that, tutuloy na natin yung ating kwentuhan. Kasama pa rin po natin via Zoom si Kapalay Estrella Ganyo. Ayan. Para naman po sa susunod namin na question, ito, kumbaga, parang syempre, sa lahat naman ng organization or even sa personal life, meron tayong mga ups and downs, Yes, di ba? So, at this point po, Kapalay Estrella, pwede nyo po bang ibahagi yung mga hamon or challenges na kinakaharap po ninyo bilang isang babaeng leader sa inyo pong samahan at paano nyo po ino-overcome or hinaharap po ang mga challenges na ito? Alam po nyo, being a woman leader is very challenging and rewarding. I hope very challenging because minsan sinusukat ang kakayanan ng isang babae in terms of physical, emotional,
social, and intellectual aspect. Oh. Minsan, youth are too soft or very aggressive. At kung minsan nagkakaroon ng limited access sa mga technical training, lalong-lalo na kung mayroong ito ay panglalaki, na kung minsan sinasabing hindi kaya, pero it's in the way of managing people or leading people. As a woman leader, kapag ganun ang nangyayari, ang ginagawa ko, especially if I cannot do it physically, syempre, dyan papasok ang leadership natin. Anong tawag dyan? Leadership style. Maaari tayong through delegation, identify people who can always do those physical aspect na hindi kayang gawin ng mga babae. Because I think ang pagiging leader, it is not based only on the technical skills. It's not only yung mga ginagawa ng lalaki. Hindi na kung ngayong panahon na to na tayo ay nakasandal sa mga kalalakinan, but we are now in nasa medyo tumataas na ang level ng ating pamumuhay na kung saan ang mga babae ay nagiging leader, nagiging successful at that aspect or point in their life. Ayun. So, nagiging rewarding din po. Yes Tuloy po. ko lamang po. Nagiging rewarding. Kanina, it is a challenge because so many negative na nakikita, but it is rewarding when you overcome those challenges. Nagiging rewarding po kapag na-overcome mo yung mga challenges na yan at nagiging successful kung ano yung mga dapat na gawin sa isang samahan. Yun. So, ang ganda no na nabalanse ni Kapala Estrella. Yung mga negatives sa positives. Yes, totoo din. So, ang nakaka-capture sa akin nung sinagot ni Kapala Estrella is yung talagang nakikita pa rin ng iba na ang leadership is being physically strong, 'di ba? Na yun, syempre parang tayo aminin natin bilang mga babae na syempre medyo dehado tayo doon, 'di ba? Hindi tayo physically strong sa maraming aspeto unlike sa mga kalalakihan. And with that, syempre may limits naman talaga when it comes to how we do things, 'di ba? Pero ang good news kasi sa style ni Kapala Estrella, why not maximize and give the opportunity. Alam mo, may mga technical trainings na talagang panlalaki or talagang maswak na lalaki yung mag-act, 'di ba? So why not maximize yung aking mga tao, yung aking mga miyembro, 'di ba? Yun nga po ang isa sa napulot ko kanina, knowing your strengths and limitations. Totoo din. At i-accept 'yun, yes 'di po, ba? and of course know when to give it to someone else. Yun nga po, i-delegate Yun, po. Nabanggit po ni Ma'am ay ni Kapala Estrella kanina. Tsaka ano siya, nakakatuwa po kasi hindi yung selflessness na i-share yung opportunity to learn, to grow din as a member ay kumbaga hindi ipinagkakait ni Kapala Estrella. And syempre along with that, yung na-mention niya din kanina, limited access when it comes to technical training or capacity building. But yun, regardless, ang ginagawa niya is delegate. Yes. Kumbaga yun yung leadership style niya as part of being a democratic leader. Yes. Magbibigay ako ng opportunity sa mga kasama ko na sa palagay ko, sila yung pwede dito sa skill na to or sila yung pwede dito or akma sa gawain na ito. Ayan. So, sige po, proceed na tayo sa ating next question na Kapalay Arwen. Ang nabanggit nga po ni Kapalay Estrella kanina ang mga positives. Yes. Yan, tuloy-tuloy na po natin Yan, sa positives. Yes. For the next question po, ano ang pinakamalaking pagbabago o tagumpay na naidulot ng inyong pamumuno sa inyong FCA? Ayan, Yan. gusto Para ko. po sa inyo, ano po ang nakikita nyo? Naniniwala po ako na kapag po nagpalit ng leadership ang any organization, hindi po kasi natin maaaring pagkumparahin because leaders have different leadership styles and mga sistema kung paano niya palalakarin ng maganda ang kanyang organisasyon. In my part and experience as a leader, may mga pagbabago po na hindi ko nakita
halimbawa sa mga nakikita kong mga organisasyon. In terms of, ako kasi very focus ako in terms of transparency. Masyado po akong doon sa transparency kasi of course, policies also with clear direction kung ano, kung sino, kung kailan, kung paano gagawin ang lahat ng bagay na nagiging rason upang maging more participative, more cooperative, at yung mga members ay magiging masaya at satisfied with the way you lead them. Yung po yung nakita kong naging pagbabago na maaari pong hindi man nagawa. Hindi ko naman po sinasabi na as of now, ang leadership style ko ay perfecto. There will always be a weakness, there will always be mga kalakasan natin. Lahat po tayo meron yan. Ang kailangan lang po natin upang maiwasan kung ano man yung weaknesses na nakita natin ay i-improve natin, gawin natin itong positive, gawin natin itong strength at huwag natin uulitin kung ano man yung hindi maganda or kamali ang nagawa ng naranasan mo or nakita mo sa isang organisasyon. And in that way, I think kapag ganun ang isang leader, wala na po sigurong rason na maging failure pa ang isang organisasyon. Opo. Sobrang dinanamnam kasi namin ni Kapalay Arwen yung inyo pong sagot. Very, kasi siya, life-changing din kasi and very inspiring indeed yung kanyang, yung inyo pong na-share na, kasi yung iba, parang may specific measure of success na parang, nagkaroon kami ng ganito karaming awards. Ma-achieve po itong mga to. Oo, na nagkaroon ako ng karagdagang 100 miyembro pa sa aking organisasyon dahil sa aking leadership. That while it's of course valid yun as a success indicator, bago sa pandinig ko kasi na parang ganun yung approach at ganun nyo po nakikita yung success o yung pinakamalaking pagbabago o tagumpay na parang as long as your members are satisfied with your leadership, napakalaking na yun. Kumbaga yun yung masasabi natin na most rewarding sa part ni Kapalay Estrella. Yes po. And hindi lang po siya apply sa leadership. Yes. Pwede rin po sa personal. Oo naman, totoo naman. Parang sobrang fulfilling po nung feeling din na nagagawa mo po yan, hindi lang po sa work, yes. As a student din po. Pwede ko pong gawin yan in the classroom. Yes. And feeling ko po, mas mafulfill po ako sa mga ganong paraan kaysa po yung sa achievements na first honor. Na kumbaga tangible na may medal, meron kang sangkaterbang certificates na syempre kinakount yun bilang achievement. Product of your hard labor, di ba? But syempre, how about yung tinatawag natin na soft skills? What have you learned? Ano yung dadali mo lalo ka na graduate ka na? Ano yung dadalhin mo once you step out from the classroom tas nasa professional world ka na? Diba? And yun na-mention din kanina, learning from your mistakes. Kumbaga yung weakness, gawin nating positive, you learn from mistakes, wag na uulitin, tas i-improve siya. Yes. Ganon, yun siya. Ayan. So, ito pong aking last statement. Di na siya question actually. Siguro po, ito yung second to the last. Ayan. So, Kapalay Estrella, hihingi po ako ng message. Mensahe po ninyo sa mga kababaihan. Ito muna, yung mga kababaihan po na magiging leader pa lang sa isang kooperatiba o asosasyon, ano po yung maibibigay ninyo na words of encouragement, message, or mga paalala siguro, reminder sa mga babaeng magiging leader pa lang po ng kanilang mga asosasyon? Sa mga babaeng leader po, kung kayo man ay leader na sa oras na ito, or sa mga babaeng magiging leader pa lamang in the future, ikaw ay mamumuno kinakailangan with empathy. And it should be guided by the principle that we are people helping people. Na gawin ang dapat gawin in line with all the policies, in line with yung norms na tinatanggap ng ating society. It's not katanggap-tanggap sa sarili mo, katanggap-tanggap
sa lipunang ginagalawan mo, ngunit kinakailangan ito ay katanggap-tanggap din sa taas ng ating Diyos. Mamuno with empathy. Ayan. Yun lamang po, because when you lead with empathy, you empathize with people, yung po yung nagiging rason kung bakit po mapapaganda mo ang pamumuno sa isang organisasyon. Ayun. Napakaganda nung oo din. Ayan. Na-touch siya. Yes, oo din. Agree ako dyan. Ayan. So, yun yung para sa mga magiging leader pa lang. Ayan. Kaya yun, take it from Kapalay Estrella dahil feeling ko kung tinake natin lahat yun, yung advice na yun, reminder na yun ni Kapalay Estrella, feeling ko lahat ng mga kababaihan magiging successful leaders. Yes po. Regardless kung ano asosasyon, anong pinamumunuan or pamumunuan po ninyo. Ayan. Take it from, of course, a very strong leader, woman leader. Ayan. And sa ating last question na, Kapalay Para Arwin? po sa ating last question, actually hindi rin po siya question. Oo. Kung kanina po para sa Yan. mga mamumuno pa lang. Ngayon naman po, paano nyo po maiengganyo o mai-inspire ang namumuno na? Yung mga kapwa-kababaihan Mga po kapwa-kababaihang na leaders leader po. na. Yes. To all women out there, actually tayo ay babae. Hindi po babae lang. Ayun. Tayo ay babae, hindi po babae lang. Let us stand firm, know our worth, break barriers. Ayan. Dapat tayo ay babae na strong, capable, and invaluable. Na anumang magagawa ng iba ay magagawa natin. Yes. Hindi po magmamalaki but with all humility. Let us all be strong women with strong communities that will result, of course, to stronger cooperative or association or even stronger Philippines. And I thank you. Wow! Very well Ganda said! naman po. Candidate Beautiful number content. 1! Napakaganda po ng message po ninyo na very heartfelt talaga. po. Diba? Na yung pagiging emotional nating mga babae talagang natatouch. Yes Actually, ng mga inspiring words po ni Kapalay Estrella. So, ayan. So, with that po, Kapalay Estrella, sobrang natatouch kami ni Kapalay Arwin ngayon sa ating kwentuhan. But, syempre, bilang limited yung time natin, dito po muna natin tatapusin ang ating kwentuhan. But before that po, baka po meron pa po kayong gustong batiin or i-shout out bago po tayo tuloy ang magpaalam sa atin pong kwentuhan. Salamat po sa inyong dalawa at again, thank you for having me as your guest today. Shout out lang po sa mga kasama ko sa Batitang Agriculture Cooperative. Ito po ang leader ko, ready to serve all the time with humility. Sana po magkaisa po tayo. Sana po magkaroon tayo ng pagkakaisa in order to achieve our common goal of building a strong association or cooperative. Wow, thank Sobrang you po. nakaka-inspire. Noted po 'yan. Yes, sobrang kahit hindi, noted po. kahit hindi kami member, noted po 'yan. Ayan. Opo, so maraming salamat po Kapalay Estrella. We had a good time po at sobrang inspired po kami sa inyong mga na-share and we look forward po, hindi po ito yung first and last ha. Opo. Yes po. Thank you po. So with that mga Kapalay at mga Karadyo Agri, inatunghayan po natin ang isa na naman makabuluhang talakayan sa ating programa, partikular nga po sa napakaganda at napakakulay na karanasan ng ating kapalay na si Kapalay Estrella Gaño bilang isang babae sa mundo ng agrikultura. Ayan. So, medyo naano pa ako, natatouch pa yung heart ko. Actually, sobrang dami ko nga pong Diba? nakuha. Oo. Ang dami nga po niyang sulat dito sa notes ang niya. dami kong notes. Ayan, so sige, let's proceed na to our next segment, ang ating Palay Tanungan segment. So, mag-recap muna tayo, Kapalay Arwin, sa ating naging tanong last episode. Ayan. Yes. Bago po tayo magtungo sa ating Palay Tanungan question ngayong araw, sagutin po muna natin ang naging Palay Tanungan natin last time. Ayan. Mula sa tanong na tama o mali, mahalaga ang respeto at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa, anuman ang kasarian,
upang maging epektibo at produktibo ang isang opisina o organisasyon. Ayan. Ano ang sagot natin Ang dyan? sagot po dyan ay tama. Of course! Ayan. Totoo po. Ayan, sige. So, bago po natin i-reveal yes, ang ating palay tanungan ngayong araw, ay gusto lang po namin i-shout out si Kapalay Dexter C. Abalos mula sa Baras, Rizal. Ayan, na shout nag-text po out. sa ating... Wow, yung sumagot, isa sa sumagot Yes po. sa ating palay tanungan last episode. Ayan, shout out sa iyo, Kapalay Dexter Abalos. So sige, let's proceed na po sa ating palay tanungan question of the day. We're in saan yung script ko dyan? Ayan. But anyways, ayan. Okay, so welcome po sa ating segment na Palay Tanungan, kung saan naglalayon po itong marinig o marinig natin ang presensya ng ating mga radio listeners at syempre yung ating mga viewers. At ito po ay paraan upang kayo'y aming makilala, mga kapalay. Kaya po yan, join na po tayo sa ating Palay Tanungan. Sa Palay Tanungan, panalo ka na sa kaalaman, panalo ka pa syempre sa libreng shoutout natin at may raffle po na i-announce po natin sa mga susunod na araw. So, paano po ba ang mechanics? Syempre, magte-text lamang po tayo. So, ang atin pong iti-text, ayan, ito-type lamang po sa inyong mga cellphones ang DZDJ, ayan, ang DZDJ space, ang inyong pong pangalan, space, ang bayan na inyong kinaroroonan, at ang inyong sagot, kung ito po ba ay tama o mali, sa 0917-111-7423. Ayan, so ifo-flash na po ang ating palay tanungan question. Ayan, ang ating katanungan, ang ating palay tanungan po ngayong ating episode. Yan, tama o mali, sa ilalim ng Rice Beast Program ng PhilRice noong 2023, umabot na sa 41% ang kababaihan na kasapi sa mga kooperatiba at farmers associations. Ayan, so ulitin ko po, tama o mali, sa ilalim ng Rice Beast Program ng PhilRice noong 2023, umabot na sa 41% ang kababaihan na kasapi sa mga kooperatiba at farmers associations. Ayan, ito text po, DZDJ space, pangalan space, bayan space, at ang inyo pong sagot sa 0917-111-7423. Kaya po mag-text na kayo, mga karapalay at mga karadyo agri. So with that, bago po tayo tuloy magtapos, public service announcement muna tayo, Kapalay Arwen. Mga kapalay, ngayong Marso, ipinagdiriwang natin ang National Women's Month bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng kababaihan sa ating lipunan. Ito ay alinsunod sa Proclamation No. 224 na nagdedeklara sa unang linggo ng Marso bilang Women's Week at sa Marso 8 bilang Women's Rights and International Peace Day. Yes. Proclamation No. 227 na nagtatakda sa buong buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month at Republic Act No. 6949 na nagdedeklara sa Marso 8 ng bawat taon bilang National Women's Day. Kaakibat din ito ang Republic Act No. 9710 o Magna Carta of Women na nagtataguyod ng karapatan, kapakanan at pantay na oportunidad para sa kababaihan. Yes. Kaisa ang DA PhilRice sa pagbibigay pugay sa taon ng kababaihang magsasaka bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa agrikultura at sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating isulong ang pagkakapantay-pantay, igalang ang karapatan ng kababaihan at suportahan ang kanilang pamumuno at pag-unlad sa tahanan, sa komunidad at sa sektor ng agrikultura. At syempre, isa din po ng paggunita at pagkilala sa mga kababaihan, lalo na sa sektor ng agrikultura, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa pamumuno pa rin po yan ng ating PhilMec Director for Dr. Junicio Alvindia. Lahat po kami dito sa PhilMec, saludo po sa mga kababaihang Pilipino, lalo na sa mga kababaihan sa sektor ng agrikultura. Ayan. Para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan po natin ngayong araw, maaari po kayo mag-text o tumawag sa PhilRice Text Hotline sa numerong 0917-111-7423 at i-like and i-follow nyo na rin po ang mga social media pages o ang Facebook page ng DA PhilRice, DA PhilMec at Radyo Agri 90.1 FM.
Para naman po sa mga shoutouts, concerns, at comments sa ating Radyo Agri, meron pa rin po tayong call and text hotline sa numero 0962-119-7445. At again, maaari po ninyong balikan na mapakinggan o magre-replay po ang episode na ito ng Palay Bida sa Radyo Agri tuwing Sabado po yan sa 90.1 FM ng inyong mga channels. Yan. Kami po ang inyong nakasama ngayong araw, Kapalay Arwen mula sa Philippine Rice Research Institute. Ayan. So again, Arwen, maraming salamat Yes, sumama ka po. sa akin ngayong araw na to. At ako naman po si Badeth mula po sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At dito na po nagtatapos ang isa na namang makabulong episode ng Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lang yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. Bye for now!